Sinong di mapapakamot ulo kung ang mabagal na daloy ng trapiko, sinabayan pa ng pagpapagawa sa kalsada? Karaniwan kasing hamon para sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang madalas na maintenance. Pero heto, sa ilang taong pagsusuri ng ahensya, may solusyon na para mas mapatibay ang ating mga kalsada. Ito ang paggamit ng mga basurang plastik sa aspalto. Or the important part of mixing the plastic bag waste in hot mix asphalt is that we improve the durability, the overall quality, the overall strength of the asphalt roads. So, kasi based on the laboratory evaluation, nakita namin na 50% ang tinaas niya compared with the conventional asphalt mix. Sinimulan mismo ni Engineer Nielsen ang pagsusuri sa paghahalo ng plastic bag waste sa aspalto noong nag-aaral pa lamang siya sa Australia. Inabot naman ng 6 na taon bago ito opisyal na aprobahan ng DPWH para gamitin sa konstruksyon ng mga road projects. Dumaan ito sa laboratory evaluation at pilot trials para masubukan kung gaano katibay ang kalsadang may halong plastic. Ginawa ito sa bahagi ng Taft Avenue sa Malate, Manila at Quirino Avenue sa Paco, Manila. At ang napakinabangan na basurang plastic, mahigit 1 tonelada lang naman. This could be an alternative recycling method since we will be able to reuse the plastic bag waste na tinatapon lang natin sa basura. And also, mas cost-effective pa raw ito dahil hindi raw mabilis masira ang kalsada. Kung ang karaniwang kalsada kasi na gawa sa aspalto ay nagtatagal ng 5 hanggang 10 taon, ang makabagong paraan gamit ang plastic, mas matagal pa raw dyan ang aabutin. The standard specification is already available to use the plastic bag waste as an additive po, and can be now adopted po, not only the national level but also the provincial, municipal, and local levels in constructing sustainable pavements po. Ang kalat na meron tayo, hindi na lang basta basura dahil ngayon, iba't ibang paraan na ang natutuklasan upang ito ay mapakinabangan pa. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang paggamit ng plastic sa ating mga kalsada kasama si Mobile Journal Francis Orcio. Francis, 6 na taon pinag-aralan ni engineer itong ganitong klase ng teknolohiya ng paghahalo ng plastic sa aspalto. Saan niya unang ginawa itong experiment na ito? Pops J, naging bahagi kasi ng research ni Engineer Nielsen itong paghahalo nga ng plastic waste sa aspalto nung nag-aral siya sa Australia. Sa Australia? So, dumaan ito sa laboratory testing, tapos nagkaroon ng pilot trials sa paggamit nga nito sa kalsada. And sa 6 na taon na yon, unang sinubukan nila ito doon sa 2 kalsada sa Maynila, particularly doon sa southbound lane ng Taft Avenue sa Malate, Manila, and sa President Quirino Avenue sa Paco, Manila. So doon nila unang sinubukan ito bilang bahagi ng pilot testing nitong proyektong ito ng DPWH, at nakita nga nila yung effectivity at yung durability na... Yung positive, yung advantage ng paggamit ng plastic sa aspalto. Ito bang ganitong klaseng teknolohiya bago o matagal na ginagamit sa ibang bansa? Pops J, sinabi nito ni Engineer Nielsen na may mga ganito ng teknolohiya din na isinasagawa sa ibang bansa. Pero ito yung kauna-unahan na i-employ siya dito locally, sa Pilipinas. At gagamitin nga mismo ng Department of Public Works and Highways. And very revolutionary siya para sa kumbaga road projects and roads construction, dahil nakikita natin na mas magiging matagal na yung lifespan ng mga kalsadang dadaanan natin. Francis, saan kumukuha ang DPWH ng mga plastic na inihahalo dito sa aspalto at paano ang proseso nito? Pops J, dahil nasa pilot testing pa lang ito, yung ginawa nilang kalsada doon sa Maynila, nakuha nila yung nasa 1.5 tons na basurang plastic. Baga nakipag-ugnayan sila sa Pops J, sa Solid Waste Solutions Company. So meron daw nagbigay sa kanila ng plastic at may mga ilan doon binili nila. Nagkakahalaga daw ng mga 45 pesos per kilo yung kada kilo na nito ng solid waste na plastic. At yun nga, dahil doon sa pakikipagtulungan at ugnayan din itong Solid Waste Solutions Company, talagang nakalikom sila ng 1.5 tons na basura. Okay, anong klaseng plastic ang ginagamit nila rito, Francis? At yung mga plastic yung mga soft drinks na nasa plastic bottles, yung mga plastic na bottle, pwede ba yun?
PUBG, ang ginagamit nila dito yung single-use plastic. Single-use plastic, Yung oo. karaniwan na ginagamit natin pag halimbawa namamalengke tayo, yung mga Okay. plastic bag na yun, Oo. yun talaga yung ginagamit nila kasi mas madali itong, kumbaga, dinadaan kasi sa shredding machine Oo. at pinipino talaga yung mga plastic na yun na ihahalo sa asfalto. Pero sabi naman ng DPWH, sabi ni Engineer Nielsen, Oo. pinag-aaralan at sinusuri na nila ngayon yung mga iba pang alternative na waste, halimbawa yung lumang gulong or plastic bottles na maaari rin siyang magamit sa Ihahalo pagpapagawa sa asfalto. Pero Okay. yun, ongoing pa yung study na yun. Ang paglelay o laying ng asphalt sa mga kalsada ay may curing time, di ba? Mas mabilis bang matuyo ito? Mas mabilis matapos? Pops J, karaniwan naman kasi kung yung typical na pa rin naman, yung tagal natin kung Ganun halimbawa gano yung traditional Curing time. method Oo. ng asfalto, ganun din naman Okay. Pero yun nga, ang gusto nila i-emphasize doon yung tibay. durability. Okay, yung Pops J. tibay. Okay, magkano naman ang matitipid natin sa paggamit ng plastic sa ating sa mga asfalto pag inahalo? Pops J, ang dahil wala pa tayo doon sa stage sa pag Na-substitute ba yung plastic sa ibang mga kumbaga yung ibang materyales sa paggawa ng asfalto? Isa ba siyang substitute o idinagdag lang talaga? Idinagdag lang talaga siya, Pops J, doon sa asfalto. Okay. At ang gustong ipaliwanag at i-emphasize ng DPWH doon, kasi nilinaw naman nila na may added cost ito dahil bibilin mo yung plastic. In short, wala tayong matitipid at May magdadagdag pa. matitipid tayo, Pops J, yun yung sinabi ng DPWH kasi mas less na yung maintenance at repair cost okay. natin. Dahil nga, Bago masira, matagal. sinasabi O ilang nila taon. na mas matagal yung buhay ng kalsada at mas matibay, mas less yung maintenance. Kumbaga, hindi na sila gagastos sa, kung isipin nila, halimbawa sa isang taon, nakakailang maintenance sila. Kapag ito na yung ginamit na technology, mas mababawasan na yun. Ayun. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.